Hello BFFs! Heto na ang part 1 ng day 2 ng aming Singapore Getaway 2024. Maaga kaming nagising dahil marami kaming nakaplanong puntahan ngayong araw. Ang accommodation namin sa trip na ito ay ang Wink at Mosque Street sa Chinatown. Dahil 11 kaming magkakasamang bumiyahe, ang nabook namin ay ang private room with 10 single pods. Hindi nga lang kami kasya sa iisang room, kaya ang kapatid ko ay na-assign sa single pod male shared room. Buti na lang malapit lang ang room niya sa amin, kaya naging maayos pa rin ang stay namin. Isa sa mga dapat ninyong malaman tungkol sa Wink ay shared ang mga washrooms at kitchen area. Kung tama ang pagkakantanda ko, nasa third floor ang mga ito. Maganda naman ang experience namin dahil malinis at well-maintained ang mga washrooms. At hindi rin kami nahirapang maganda kahit marami kami. Overall, naging maganda pa rin ang stay namin sa Wink Hotel. Kung budget-friendly accommodation sa magandang location sa Chinatown ang hanap nyo, isa ito sa mga pwedeng i-consider. Tara na at samahan nyo kami sa panibagong araw ng aming Singapore adventure. Naglakad lang kami ng ilang minuto papunta sa Chinatown MRT Station, ang pinakamalapit na istasyon sa hotel namin. Arriving in 2 minutes. Pagdating namin sa Chinatown MRT Station, hinanap namin agad ang daan papunta sa Northeast Line o mas kilala bilang Purple Line. Ito kasi ang linyang sasakyan namin papuntang Harbourfront Station, ang gateway namin papunta sa Vivo City at Sentosa. Buti na lang malinaw ang mga signages sa Singapore MRT, kaya madali naming nahanap ang tamang platform. Sumakay na kami ng MRT papuntang Harbourfront MRT Station na direktang connected sa Vivo City. By the way, isa sa mga napansin namin sa Singapore ay napakalamig sa loob ng mga MRT stations. Kaya kahit medyo mahaba ang lakaran papunta sa platform, hindi mo masyadong mararamdaman ang pagod dahil komportable ang paligid. Pati sa loob ng tren, malamig at maayos ang air conditioning. Kaya talagang enjoyable ang biyahe namin papuntang Harbourfront. Pagdating namin sa Harbourfront MRT Station, bumaba na kami ng tren at tumaan sa escalator papunta sa Vivo City. Dahil direktang connected ang istasyon sa mall, madali at hassle-free lang ang pagpunta namin. Ilang minuto lang ang lakad, nasa isa na kami sa pinakamalaking shopping malls sa Singapore. Pagpasok namin sa Vivo City, hinanap na namin agad ang daan papunta sa Sentosa Boardwalk. Pero bago kami tumuloy, may nadaanan kaming isang magandang spot sa loob ng mall. Siyempre, hindi namin pinalampas ang pagkakataon. Perfect ito para sa signature transition entry ng mga bata. Pagdating sa loob ng mall, umakyat kami papuntang level 1. At muli naming sunundan ang mga directional signs na Sentosa Boardwalk o Sentosa. Madali lang talaga itong hanapin dahil malinaw ang mga signages sa loob ng mall. Kaya kahit first time naming pumunta, hindi kami nahirapang makita ang daan papunta sa Sentosa Boardwalk. Maganda sanang magtagal at maglipod sa Sentosa Boardwalk. Pero dahil bandang 10:30 na ng umaga, medyo matindi na ang init ng araw. Kaya imbes na magtagal sa labas, napagdesisyon na naming bumalik muna sa loob ng Vivo City para makapagpahinga ng kaunti at makaiwas sa init. Mas okay na rin dahil marami pa kami nakaplanong puntahan sa buong araw. Kaya kailangan naming magtipid ng energy para sa susunod naming adventure. Sa loob ng mall, napadaan kami sa isang kiosk na may pag-game at namimigay ng freebies.
Siyempre, hindi namin pinalampas ang pagkakataon, kaya nakijoin kami at sinubukan ng challenge. Sayang naman, baka manalo kami. At ayun na nga, ang dami naming napanalunang tissue. Hindi man ito ang inaasahan naming freebies, natuwa pa rin kami. Sabi nga namin, okay na rin to, magagamit din naman. Minsan talaga, ang saya ng travel ay nasa maliit na surprise At least may tissue. at simpleng experiences na nagiging memorable. Pagkatapos ng munting game at ng aming tissue haul, oras na para sa susunod naming adventure. We headed to Singapore Cable Car, isa sa mga experiences na talagang inaabangan namin sa trip na ito. Excited na kaming makita ang napakagandang aerial view ng Singapore habang papunta sa susunod naming destination. Mula sa mall, madali lang itong puntahan. Sinundan lang namin ang mga sign papunta sa Harbourfront Cable Car Station at ilang minutong lakad lang naroon na kami. Excited na kaming sumakay dahil isa ito sa mga highlights ng aming Singapore trip. Isa sa mga highlights ng day 2 namin ang pagsakay sa Singapore Cable Car. Hindi lang ito simpleng mode of transportation papuntang Sentosa, isa na rin itong attraction. Mula sa mall, dumaan kami sa ground floor papuntang Harbourfront Tower 2. Pagdating namin roon, sumakay kami ng elevator papuntang level 2 kung saan matatagpuan ang boarding area ng Singapore Cable Car. Pagdating namin sa boarding area ng Singapore Cable Car, hinintay lang namin ang turn namin. Pagdating ng oras namin, lumapit kami sa attendant at sinabi naming may booked tickets na kami. Pagkatapos ma-verify ang tickets namin, ready na kaming sumakay. By the way, kung wala pa kayong tickets, huwag mag-alala dahil pwede rin kayong bumili mismo sa ticketing counter doon. Pero kung gusto nyong makatipid ng oras, mas maganda pa ring mag-book online in advance bago ang inyong trip. Habang nasa cable car kami, kitang-kita ang napakagandang tanawin ng Singapore mula sa itaas. Makikita ninyo ang harbourfront, mga barko sa daungan, mga matataas na gusali, at ang luntiang bahagi ng Sentosa. Kung first time ninyong bibisita sa Singapore, masasabi naming sulit itong experience dahil iba talaga ang view at ang pakiramdam habang unti-unti kayong tumatawid papunta sa isla. Kaya huwag kalimutang ihanda ang camera ninyo dahil siguradong mapupuno ang gallery ninyo ng magagandang kuha. Ayan o, meron. Ayan nga. Isipin mo na lang, galit na galit ka. Tapos bigla siya nag-I love you. Yun lang. Rico. Grabe! Ang saya talagang sumakay sa Singapore Cable Car. Hindi lang ito simpleng ride, kundi isang experience na mas maa-appreciate mo habang pinagmamasdan ang napakagandang tanawin ng Singapore mula sa itaas. Pagkababa namin sa Cable Car Station, sinundan lang namin ng signage na exit to Sentosa. Habang papalabas kami, may nadaanan kaming souvenir shop. Kaya syempre, napatingin din kami sa mga pasalubong at souvenirs.
Paglabas namin ng souvenir shop, bumugad agad sa amin ang Sky Helix Sentosa, ang pinakamataas na open-air panoramic ride sa Singapore. Dahan-dahan itong umiikot habang umaakyat, kaya perfect para sa mga gustong mag-enjoy sa 360-degree view ng Sentosa at ng Singapore skyline. Gusto man sana namin itong subukan, nag-decide kaming skip muna dahil marami pa kaming nakalinyang attractions na gustong puntahan. Pagkatapos naming maglibot, dumiretso na kami sa Skyride. May kaunti mang pila, mabilis lang ito umusad dahil tuloy-tuloy ang operasyon ng ride. Kaya hindi na rin kami naghintay ng matagal bago kami nakasakay. Excited na kaming makita ang view ng Sentosa mula sa itaas. Siyempre, safety first. Bago kami sumakay, isinuot muna namin ng maayos ang mga safety gear. Bababa kasi pala yun. Hindi kita. Bago pa sakayin sa ride, chine-check muna ng staff kung tama at maayos ang pagkakasuot ng safety gears. Kapag siguradong ligtas na ang lahat, saka pa lang nila kayo papayagang sumakay. Kaya kampante kaming na-enjoy ang buong experience. Tips: kapag malapit na kayo, observe nyo kung paano ang tamang teknik sa pagsakay. Hindi humihinto ang chairlift, kaya kailangan sundin ang instructions ng staff at umupo agad kapag dumating na ang upuan sa likod ninyo. Isa sa mga kakaibang experience sa Skyride ay nakahanglang ang mga paa ninyo habang nakasakay sa open-air chairlift. Dito ka tumingin. Sa umpisa, medyo nakakakaba, lalo na kung first time ninyong sumakay. Pero habang umaakyat, napapalitan agad ng excitement ang kaba dahil sa napakagandang view ng Sentosa. Dahan-dahan lang ang takbo ng chairlift, kaya may oras kayong mag-relax, magkwentuhan, at kumuha ng photos at videos habang nasa ere. Dito. Habang paakyat kami sa Skyride, mapapansin ninyong medyo mataas din ang inakyat namin. Dahil open air ang chairlift at nakabitin lang ang mga paa namin, ramdam talaga ang excitement. Pagdating sa itaas, doon naman magsisimula ang isa pang exciting na adventure, ang Skyline Luge. Hello! Hello! So, guys, dito na naman tayo sa Singapore para pagsapalaran, para isakripisyo ang sarili para maghanap buhay. Ay nako, ganun talaga ang buhay. Laban lang. Okay na? Pero huwag kayong mag-alala, mabagal lang ang takbo ng ride, secured ang safety bar, at may staff na nag-aasikaso sa bawat guest. Pagdating namin sa kabilang side, dumiretso na kami sa pila para sa Sky Luge Singapore. Excited na kaming subukan ang isa sa pinakasikat na attractions sa Sentosa at maranasan ang masayang ride pababa ng track.
Bago pa kami nagsimula, tinuruan muna kami ng staff kung paano kontrolin ang lurch. Lalo na ang pagpreno at pagliko. Huwag kayong mag-alala dahil madali lang itong matutunan, kahit first-timer. Ang pinaka-exciting dito, ikaw mismo ang magkocontrol ng bilis habang bumababa sa winding track. Kaya kung gusto mong dahan-dahan lang para ma-enjoy ang view o medyo mabilis para mas exciting, nasa iyo ang choice. Isa talaga ito sa mga attractions na sulit subukan kapag nasa Sentosa kayo. At dito muna nagtatapos ang part 1 ng day 2 ng aming Singapore Family Adventure 2024. Abangan ng part 2 dahil babalik kami sa Gardens by the Bay para i-experience ang napakagandang cloud forest at masaksihan ang nakakabighaning light show sa Super Tree Grove na parang isang aurora borealis sa gitna ng Singapore. Kung nag-enjoy kayo sa vlog na ito, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe, at i-click ang notification bell para hindi ninyo mamiss ang susunod naming adventure. Maraming salamat sa panonood! BFFs, kita-kits sa part 2!